O, paano ka napunta doon? Well, I was in UP. By the way, after nung first prize ko sa Palangka, the next year nanalo ako ng first prize. So, 2 consecutive years ako nanalo. So, may sort of small reputation na rin naman ako doon sa UP community. So, nilalapitan ako ng mga aktivista doon na sumali ka. So, tulungan mo kami. You see them, nagra-rally, everything, nakikita mo. At nakikita mo maraming nangyayari sa palibot. May mahirap, may mayaman. Naranasan ko maging mahirap. Wala akong perang pang-college. So, parang malapit sa puso ko yung ganung mga issues. So, eventually, naging aktivista ako. Ayun. So, pero talagang pinaniwalaan mo yun o nakikisali ka lang? Sa simula, nakikisali ka. But eventually, feeling mo you belong. Ayun. Belonging to a group. Yes. Parang, wala akong pamilya. Wala akong roots. Mag-isa lang ako in my life that time. And mahihayin ako, outsider ako. Ang talent ko lang magsulat, wala akong alam na ibang talent. And then itong community na ito na ini-embrace ka, tuwing may rally, pag nagmamarcha o naglalakad kami lahat doon, feeling mo na, maski mga hindi ko kakilala to, ay, kapamilya ako. Oo. Kaya ka pala naging kapamilya. Oo, bago naging kapuso. Okay. Ayan, doon na lang sila sa loob ng selda nagyakapan. Kasi nakulong sila. Yes. Nakulong sila noong 1974. Yeah. O, ando kayo lahat, magkakapamilya kayo doon. Okay. At ikwento mo sino yung mga kasama mo, mga big time din, hindi ba, ng mga manunulat? Yeah. Si Bien Lumbera, na national artist for literature. Bien Lumbera. Si Joan Maglipon, ng PEP. Joan! Ng Summit. I'm sure you know her. O yun, so si Joan. Actually, that time, may maliit na lugar na nire-rent ko. Ako lang mag-isa nakatira doon. So lahat ng pumunta doon, ni-raid yung bahay ko ng madaling araw at hinuli ako. So yung mga pumunta doon that day, hinuli sila. So sinabihan yan. Mga 4 sila, including Joanne. So lahat kami nakulong, minimum ano lang naman, ipil, hindi maximum security. Right. Pero isang taon din. Yeah, from January to December. Ano ang hindi mo makakalimutang eksena sa loob ng pagkakakulong ninyo? After a month or 2, I started coughing blood. Kasi sakitin ako at may kunting sakit na ako bago ako nahuli. And so, at talagang fresh blood na ano. And so, dinala ako sa hospital and I stayed in the military hospital for 3 months. Bago gumaling, kasi nag-collapse yung left bronchioles. Ganun kalala, 3 months na pero hindi naman dahil sa tinorture kayo. Totoo ba na tinorture kayo para umamin ng mga krimen? Yeah, may mga tinotorture. Sa aming 5, mas psychological torture yung akin kasi may sakit ako. So yung kukunin ka in the middle of the night, sakay ng jeep, sasabihin ka, magsabi ka na, bibigyan ka namin ng phone call, etc., etc. And so on. Ganun lang, mental ano. Ano ang reaction mo? Anong sinasagot mo? Siyempre, no, wala akong alam. Wala akong alam and so on. Sa aming 5, isa lang ang tinotorture physically. Siguro to show, parang example sa amin. Correct. Pag binabalik siya sa selda namin, may ng... Puro bugbog. O ng bakal ng paha, ng belt, or lagi umiyak siya. So, pero kami, nung hinuli lang ako, karate chop, kinasan ng baril, ganun lang naman. So, after 3 months, gumaling ako, ibinalik sa kulungan. After a couple of months, nag-relapse ako. I started coughing blood again. And so, nag-apila ulit kaming ibalik ako sa ospital. Ayaw na nila kaming payagan. At some point, binalikan ninyo yung Fort Bonifacio. Yes. Okay. Nagbalik kami doon ni Bien Lumbera ni Joan Maglipon. Naglipot talaga kami, ito yung creek noon, ito. Asan dito to? Ni-retrace namin. Ito siya, ang mahal-mahal na ng lugar. Ikaw ay nakalabas na. Okay. At paglabas ni Ricky Lee mula sa bahaging yun ng kanyang buhay, ayun na ang dami na niyang baon. Yeah.